Malamig ang hanging sumalubong kay Ana Reyes pagbaba niya ng bus. Dama niya ang kakaibang lamig ng Tagaytay malayo sa init na kinalakihan niya sa Bicol. Sa harap niya isang dambuhalang gate na yari sa itim na bakal ang tila nagbabantay sa isang mundong hindi niya pa kailanman nasilayan. May gintong letrang nakaukit sa arko nito, Villa Sandoval. Huminga siya ng malalim pinapakalma ang kumakabang dibdib. Ito na yon, Ana. Para kay inay. Bulong niya sa sarili habang mahigpit na hawak ang strap ng kanyang luma ngunit malinis na bag. Pinindot niya ang intercom at isang magaspang na boses ang sumagot. Matapos niyang magpakilala, dahan-dahang bumukas ang malaking gate. Bawat pag-usad nito ay tila isang imbitasyon at kasabay na babala. Sa pagpasok niya sa mahabang driveway na nalalatagan ng perpektong graba, bumungad sa kanya ang isang mansyon na parabang hinugot mula sa isang magasin. Malawak ang hardin na puno ng mga rosas at kung ano-anong halaman may fountain sa gitna. At ang bahay mismo ay may matataas na kisame at mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame na sumasalamin sa asul na langit. Paraiso. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Ana. Ngunit habang papalapit siya sa malaking pinto na gawa sa Nara, isang pakiramdam ng panlalamig na hindi dulot ng klima ang gumapang sa kanyang likuran. Ang paraisong ito ay tila walang init, walang kaluluwa. Isang babaeng nasa mga 50 anyos na may mahigpit na pagkakatali ng buhok at nakasuot ng plansadong uniforme ang sumalubong sa kanya sa pinto. Ang kanyang muka ay seryoso, ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang buong pagkatao ni Ana. "Ikaw si Ana Reyes?" Tanong ng babae, ang boses ay formal at walang emosyon. "Opo, ako po," magalang na sagot ni Ana, bahagyang yumukod. "Ako si Lourdes, ang mayordoma ng pamamahay na ito." Pakilala niya. "Sumunod ka sa akin." Walang imik na sumunod si Ana. Bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa kumikinang na marmol ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng buong kabahayan. Napatingala siya sa isang dambuhalang chandelier na nakabitin sa gitna ng foyer. Sa pader, nakasabit ang isang malaking portrait ng isang napakagandang babae na may matamis na ngiti. Ang mga mata nito ay tila buhay at puno ng saya. "Siya si Senyora Carmen, sabi ni Aling Lourdes na nahalata ang pagtitig ni Ana. Ang unang asawa ni Senyor Ricardo. May kakaibang lungkot sa tono ng mayordoma. Nang banggitin ang pangalan, tumangulang si Ana, nakaramdam ng biglaang hiya. Dinala siya ni Aling Lourdes sa isang maliit na opisina kung saan ipinaliwanag ang kanyang mga tungkulin. Malinis, masipag at higit sa lahat matapat. Iyon daw ang kailangan ng mga Sandoval. Ang pinakamahalagang patakaran dito, anadiin ni Aling Lourdes habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata, ay ang katapatan sa pamilya. Lahat ng nakikita mo, lahat ng naririnig mo dito lang sa loob ng Villa Sandoval, mananatili. "Maliwanag." "Opo, Aling Lourdes. Maliwanag po." Mabilis na sagot ni Ana. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, isang tinig ng babae ang narinig nila mula sa itaas. "Lourdes, where is my breakfast smoothie? It's almost 10. Kasabay noon, isang babae ang marangyang bumaba mula sa engranding hagdanan. Siya ay matangkad balingkinitan at may buhok na kulay ginto. Nakasuot ito ng sedang roba na tila mas mahal pa sa lahat ng damit na naisuot ni Ana sa buong buhay niya. Ang kanyang mukha ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. "Ma'am Christine, ipinahahanda ko na po." Sagot ni Aling Lourdes na hindi nagbago ang ekspresyon. Lumingon ito kay Ana. "Ito si Senyora Christine, ang asawa ni Senyor Ricardo." Tumingin si Christine kay Ana, mula ulo hanggang paa, isang mabilis, ngunit mapanuring tingin na nagpaliit sa pagkatao ni Ana. "So, this is the new one mula sa probinsya, di ba? Just make sure she knows how to clean properly. Ayoko nang may nakikitang alikabok." Hindi niya direktang kinausap si Ana,
kundi si Aling Lourdes, na parabang si Ana ay isang bagay lamang. Bago pa man makasagot si Ana, isang maliit na batang babae ang lumitaw sa likod ni Christine. Mga 5 taong gulang nakasuot ng mamahaling bestida, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap, malungkot. Maganda ang bata, kuhang-kuha ang mga mata ng babae sa portrait, ngunit ang kanyang mukha ay blanko. "Bea, go to your room. Nagugulo ang buhok mo," sabi ni Christine sa bata. Hindi man lang ito hinawakan. Ang batang nagngangalang Bea ay tumingin kay Ana. Isang saglit na pagtama ng kanilang mga mata at nakita ni Ana ang isang napakalalim na kalungkutan sa mga iyon. Kumirot ang puso niya. Biglang bumukas ang pinto at isang matangkad na lalaki na nakasuot ng business suit ang pumasok. May kausap sa telepono. Ang boses niya ay malalim at puno ng awtoridad. "Close the deal. I don't care how. Just get it done," sabi niya sa telepono bago ito ibaba. Ang kanyang mukha ay gwapo ngunit strikto. May mga gatla ng pagod at stress sa kanyang noo. Ito si Ricardo Sandoval, ang amo niya. Dumaan siya sa kanilang harapan, tinapunan lang si Ana ng isang mabilis na sulyap na parang hangin. Hinalikan niya si Christine sa pisngi. "I have to go. May bigla ang meeting sa Makati." "Again? But you promised to have lunch with me." Reklamo ni Christine, ang boses ay naglalambing. "Business, Christine. You know how it is." Sagot ni Ricardo, ang tono ay hindi nagiiwan ng puwang para sa argumento. Tumingin siya sa anak. "Bea, be a good girl." Iyon lang at mabilis na siyang lumabas ng pinto. Naiwan ang 3 babae at ang bata sa nakabibinging katahimikan. Si Christine ay napabuntong hininga at kinuha ang kanyang telepono. Si Bea ay nanatiling nakatayo sa isang sulok. At si Ana ramdam na ramdam ang bigat ng atmosfera sa kanyang bagong paraiso. Ang unang gawain ni Ana ay linisin ang silid ni Bea. Ito ay malaki at puno ng mga laruan, isang manikang bahay, na kasing laki niya mga teddy bear na mas malaki pa sa bata at mga librong hindi pa nabubuklat. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, ang silid ay may pakiramdam ng kalungkutan. Walang bakas ng paglalaro, walang kalat. Habang nagpupunas si Ana ng alikabok sa isang maliit na estante, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Si Bea. Tahimik itong nakaupo sa kanyang kama, pinapanood ang bawat kilos niya. Ngumiti si Ana sa bata. "Gusto mo tulungan kitang ayusin ang mga laruan mo?" Umiling lang si Bea. Nagpatuloy sa paglilinis si Ana. Para basagin ang katahimikan, nagsimula siyang humimig ng isang lumang oyayi mula sa Bicol, isang kantang madalas awitin ng kanyang ina noong siya'y bata pa. Napansin niyang dahan-dahang lumapit si Bea. Kumuha ito ng isang maliit na basahan at ginaya ang pagpupunas ni Ana sa isang maliit na mesa. Hindi nagsasalita ang bata, nakamasid lang. Natutuwa, ipinagpatuloy ni Ana ang kanyang ginagawa. Maya-maya natapos nilang punasan ang lahat ng muebles. Tumingin si Bea kay Ana at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Ang galing mo, Mama." Halos pabulong na, sabi ng bata. Natigilan si Ana. Nanlaki ang mga mata ni Bea na tila nagulat din sa sariling sinabi. Mabilis itong yumuko, namumula ang mga pisngi. Marahang lumuhod si Ana para magpantay sila. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng bata. "Okay lang yan," malumanay niyang sabi. "Ana ang pangalan ko." "Anong sinabi mo, Bea?" Isang matalas na boses ang pumunit sa kanilang munting sandali. Nakatayo sa may pinto si Christine, ang perpektong mukha ay nababalutan ng dilim. Ang kanyang mga mata ay parang 2 patalim na nakatutok kay Ana. Mabilis na nagtago si Bea sa likuran ni Ana. Lumapit si Christine, ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi niya pinansin ang anak. Ang buong atensyon niya ay na kay Ana. "Anong karapatan mong hayaang tawagin ka ng ganyan?" Malamig niyang tanong. "Pasensya na po, ma'am. Hindi po sinasadya ng bata." Nanginginig na paliwanag ni Ana.
Huwag ako ang kausapin mo tungkol sa hindi sinasadya. Putol ni Christine, ang boses ay mababa, ngunit puno ng pagbabanta. Baguhan ka dito, kaya makinig kang mabuti. Isa ka lang katulong. Ang trabaho mo ay maglinis, hindi ka pamilya, at lalong-lalo na hindi ka ina. Yumuko si Ana, hindi makatingin, sa nag-aapoy na mga mata ni Christine. Ramdam niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Bea sa kanyang likuran. Huwag na huwag mong kalilimutan kung sino ka lang dito. Pagpapatuloy ni Christine. Dahil sa isang salita ko lang, pwede kang mapalaya sa paraisong ito. Naiintindihan mo? Oo po, senyora. Halos hindi marinig na sagot ni Ana. Tumalikod si Christine at padabog na lumabas ng silid, iniwan ang isang nakakalasong katahimikan. Niyakap ni Ana ang nanginginig na si Bea. Shh, tahan na! Bulong niya sa bata. Nang iangat ni Ana ang kanyang tingin, nakita niya si Aling Lourdes na tahimik na nakatayo sa may pintuan. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon, kung ano ang mga naririnig nito. Ang mukha ng mayordoma ay blanko pa rin, hindi mabasa ang ekspresyon. Nagkatinginan sila, ang baguhang katulong na may hawak na umiyak na bata at ang matagal ng tagapaglingkod na nakasaksi na marahil sa lahat. Walang sinabi si Aling Lourdes. Tumalikod lang ito at dahan-dahang naglakad palayo at ang kanyang katahimikan ay mas nakakakaba pa kaysa sa mga sigaw ni Christine. Alam na ni Ana sa mga sandaling iyon, ang Villa Sandoval ay hindi isang paraiso. Isa itong ginintuang hawla at kalilipad niya pa lang papasok dito. Gabi. Ang buong Villa Sandoval ay nababalot sa isang malalim at artipisyal na katahimikan. Ngunit sa maliit na silid ng mga katulong sa likod bahay, hindi makatulog si Ana. Nakahiga siya sa kanyang makitid na kama, nakatitig sa kisame habang ang mga salita ni Christine ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Isa ka lang katulong. Huwag mong kalilimutan kung sino ka lang dito. Napapikit siya ng mariin. Isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang diwa, kasing linaw ng nangyari kahapon. 16 na taong gulang siya noon. Ang yelo ng skating rink ay kumikinang sa ilalim ng matitingkad na ilaw. Suot niya ang isang asul na costume na tinahi ng kanyang ina, pinalamutian ng mumurahing sequins na sa tingin niya noon ay mga totoong diamante. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso niya ay nag-aalab sa pangarap. Nasa gitna siya ng kanyang routine para sa isang national junior competition. Ang musika, isang makapangyarihang classical piece, ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ito na ang kanyang pagkakataon. Bawat pag-ikot, bawat pagtalon ay perpekto. Naririnig niya ang mahihinang bulungan ng paghanga mula sa manonood. Papasok na siya sa kanyang pinakamahirap na elemento, ang triple salcho. Isang pagtalon na ilang buwan niyang pinagpraktisan. Pangarap niya, buhay niya. Umikot siya buong lakas na tumalon at sa isang saglit lumilipad siya. Pakiramdam niya ay kaya niyang abutin ng mga bituin. Ngunit sa kanyang paglapag, isang nakapangingilabot na tunog. Ang narinig niya, isang malutong na lagutok mula sa kanyang kanang tuhod. Kasunod nito ay isang matinding sakit na parang kidlat na gumuhit sa buo niyang katawan. Bumagsak siya sa yelo. Ang musika ay nagpatuloy, ngunit para sa kanya ang mundo ay tumigil. Ang mga bulungan ng paghanga ay napalitan ng mga sigaw ng pag-aalala. Ang matitingkad na ilaw na dating nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay tila nangungutya na ngayon sa kanyang nakahandusay na katawan. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ng dilim ay ang mukha ng kanyang ina sa may audience, puno ng takot at pighati. Sa isang iglap, hindi lang ang kanyang tuhod ang nabali, pati na rin ang kanyang pangarap. Napabalikwas ng bangon si Ana, habol ang kanyang hininga. Dama pa rin niya ang multo ng sakit sa kanyang tuhod, lalo na kapag malamig ang panahon. Kinapa niya ang peklat, isang paalala ng bituing namatay, bago pa man ito tuluyang magniningning. Iyon
Iyon ang dahilan kung bakit siya narito. Pagkatapos ng operasyon at mamahaling physical therapy na nagbaon sa kanila sa utang, kinailangan niyang talikuran ng yelo para harapin ang mas malupit na realidad ng buhay. Ang sakit sa puso ng kanyang ina ay mas lumala dahil sa stress. Kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang lumayo. Kinabukasan, maagang nagising si Ana. Pinilit niyang ibaon ang mapapait na alaala at harapin ang bagong araw. Ngunit ang umagang yon ay tila simula ng isang bagong bagyo. "Bia, hurry up, malilate na tayo," sigaw ni Christine mula sa sala. Nakita ni Ana si Bea na mabagal na kumakain ng almusal. Suot nito ang isang maliit na pink na training suit at may daladalang sports bag. "Saan po sila pupunta, Aling Lourdes?" tanong ni Ana sa mayordoma na nag-aayos ng mesa. "Sa ice skating rink sa Alabang," sagot ni Aling Lourdes, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Utos ni Senyor Ricardo. Gusto niyang matuto si Bea bilang ala-ala kay Senyora Carmen. Mahilig din kasi sa ice skating ang una niyang asawa. Biglang naunawaan ni Ana ang lahat. Ang pagpupumilit ang pressure. Hindi lang ito simpleng libangan. Ito ay isang pamana, isang mabigat na pamana para sa isang 5 taong gulang na bata. "I hate this," narinig ni Ana na bulong ni Bea. "What did you say?" Mataray na tanong ni Christine na narinig ang sinabi ng bata. Hindi sumagot si Bea, lalo lang yumuko sa kanyang pagkain. "Let's go!" Walang pasensyang sabi ni Christine at hinila ang braso ng bata. "And you," baling niya kay Ana. "Siguraduhin mong malinis ang buong bahay pagbalik namin, lalo na ang kwarto ko. I want it spotless." Tumango lang si Ana. Sinundan niya ng tingin ang mag-ina habang papalabas. Ang bawat hakbang ni Bea ay tila hila-hila, ang isang mabigat na kadena. Pagkalipas ng ilang oras, isang magarang sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon. Padabog na bumaba si Christine, ang mukha ay kulubot sa inis. Kasunod niya si Bea na umiiyak. Dire-diretso si Christine. Sa loob ng bahay hindi pinapansin ang humahagulgol na anak. Agad na nilapitan ni Ana ang bata. "Anong nangyari, Bea?" Malumanay niyang tanong habang pinupunasan ang mga luha nito gamit ang dulo ng kanyang duster. "Ayaw na po ako turuan ni Coach Franco," sabi ng bata sa gitna ng mga hikbi. Sabi niya, di daw ako nakikinig. "That coach is an idiot." Sigaw ni Christine mula sa sala. Naglalakad ito pabalik-balik na parang isang galit na tigre sa loob ng hawla. "How dare he say that about my daughter?" Sa harapan ng ibang mga nanay doon. Pinalayas ko siya. Sinabi ko sa kanya, "We don't need him." Biglang pumasok si Aling Lourdes, may dalang isang basong tubig. "Ma'am Christine, heto po." "I don't need water," bulyaw ni Christine. "Ang kailangan ko ay makausap si Ricardo." Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Pagkatapos ng ilang ring sumagot ito. Biglang nagbago ang anyo ni Christine. Ang galit na tigre ay naging isang maamong tupa. Ang boses niya ay naging matamis at malambing. "Hi, darling. How's your meeting?" Nakinig siya saglit. "O kami. We just got home from base training. It was great, superb," sabi ng coach. "She's a natural." Ang bilis daw niyang matuto. Parang si Carmen daw. Napatigil si Ana sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Maging si Aling Lourdes ay napahinto sa pag-aayos ng mga unan sa sofa, isang halos hindi mapansing pag-igting sa kanyang mga balikat. "Yes, honey. Everything is perfect." Pagpapatuloy ni Christine. "Don't worry about a thing. Okay, I love you. Bye." Pagkababa ng telepono, ang matamis na ngiti ni Christine ay naglaho na parang bula. Hinarap niya si Bea na ngayon ay tumigil na sa pag-iyak at nakatingin sa kanya nang may pagtataka at sakit sa mga mata. "Wala kang narinig na iintindihan mo," sabi ni Christine sa bata,
Ang boses ay nanunuot sa lamig. Kung magtanong ang papa mo, sasabihin mo na ang galing-galing mo. Kasi kung hindi malilintikan tayong dalawa sa kanya. Clear. Hindi sumagot si Bea. Tumingin lang ito sa sahig. I said, is that clear? Pag-uulit ni Christine, mas malakas na ngayon. Dahan-dahang tumango si Bea. Good. Now, go to your room. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Tumakbo si Bea paakyat ng hagdan. Naiwan si Ana at Aling Lourdes sa sala. Kasama si Christine. Tumingin si Christine kay Ana. At ikaw, anong tinitingin-tingin mo dyan? Maglinis ka na. Baka gusto mong isunod kita sa coach na yon. Mabilis na yumuko si Ana at nagmamadaling pumunta sa kusina. Sa likod niya narinig niya ang pagbagsak ng isang bagay. Paglingon niya nakita niya si Aling Lourdes na pinupulot ang nabasag na vase. Aksidente man o sinadya, isa lang ang sigurado. Ang perpektong Villa Sandoval ay nagsisimula ng magkalamat. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Ana sa silid ni Bea, nakita niyang tahimik na umiiyak ang bata sa kanyang kama. Yakap-yakap ang isang lumang litrato. Ang babae sa litrato ay si Carmen. Lumapit si Ana at umupo sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niyang ilabas ng bata ang lahat ng sakit. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Bea sa kanya, ang mga mata ay namumugto. Sabi ni Yaya Lourdes si Mama Carmen, mahal na mahal daw niya ang ice skating, bulong ng bata. Kaya gusto ni Papa na maging magaling ako. Pero ayoko na, Ate Ana. Nahihirapan po ako. Hinaplos ni Ana ang buhok ng bata. Sa mga mata ni Bea nakikita niya ang sarili niya, ang batang minsan ding nagmahal at nasaktan sa yelo. At sa puso ni Ana, isang desisyon ang nabuo. Isang desisyon na mapanganib. Ngunit alam niyang kailangan niyang gawin. Hindi para sa amo niya, hindi para kay Christine, kundi para sa batang nasa harapan niya na unti-unti nang nawawalan ng ilaw sa mga mata. Ang kinahapunan ay sinalubong ng isang hindi inaasahang sigaw mula sa silid ni Bea. Sumunod dito ang malakas na kalabog ng mga bagay na inihahagis. Nagmamadaling umakyat si Ana at naabutan ng isang eksenang nakapanghihina ng tuhod. Ang sahig ng malapalasyong silid ay nagkalat. Mga mamahaling manika, naputol ang ulo, mga building blocks, na wasak-wasak at mga pahina ng libro na punit-punit. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang maliit na katawan ni Bea. Humihingal, ang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi akma sa kanyang edad. Ayoko na dito. Sigaw niya, ang tinig ay paos sa kaiiyak. Dinampot niya ang isang porselanang music box at akmang ibabato sa padere. Bea, wag! Di mabilis na sigaw ni Ana sabay takbo at niyakap ang bata mula sa likuran. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan nito. Shh! Tahan na. Nandito na si Ate Ana. Ibinagsak ni Bea ang music box sa malambot na carpet. Bumigay ang kanyang munting katawan at humagulgol siya ng malakas sa mga braso ni Ana. Isang iyak na puno ng sakit, pagkalito, at higit sa lahat pangungulila. Gusto ko sa yelo, higbi ng bata. Gusto kong mag-skating, pero ayaw na ni Mami Christine at wala na si Coach. Kasalanan ko. Umupo si Ana sa sahig, hila-hila pa rin ang bata sa kanyang yakap. Hinayaan niya lang itong umiyak hanggang sa mapagod. Walang silbi ang sermon. Walang silbi ang pagpapaliwanag. Ang kailangan ng bata ay damayan. Hindi mo kasalanan. Malumanay na sabi ni Ana nang medyo kumalma na si Bea. Wala kang kasalanan. Tumingin si Bea kay Ana. Ang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Pero paano na si Papa? Magagalit siya sa akin. Hindi na niya ako mamahalin. Ang mga salitang yon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Ana. Nakita niya sa bata ang takot na minsan na rin niyang naramdaman, ang takot na biguin ang mga magulang, ang takot na hindi maging sapat. Sa mga sandaling iyon, habang hawak ang naghihinagpis na bata,
Naramdaman ni Ana na may nagbago sa loob niya. Ang takot na mapagalitan at mapalayas ay dahan-dahang nalusaw at napalitan ng isang mas malakas na damdamin ng pagmamahal at ang pagnanais na protektahan ang batang ito. Makinig ka. Bulong ni Ana, hinaharap ang bata sa kanya. Gagawa tayo ng paraan. Pangako. Pinunasan ni Bea ang kanyang mga luha. Talaga Ate Ana. Tumango si Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Talaga. Pinatulog niya muna si Bea. Nang masigurong mahimbing na ito, huminga siya ng malalim at bumaba. Kinakabahan ngunit buo ang loob. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Naabutan niya si Christine sa may poolside na kahiga sa isang lounge chair at abala sa pag-scroll sa kanyang mamahaling telepono. Nakasuot ito ng bikini at malaking salamin, tila walang kamalay-malay o pakialam sa nangyaring pagwawala ng kanyang stepdaughter. Senyora Christine, magalang na tawag ni Ana. Itinaas ni Christine ang kanyang salamin. Tinitingnan si Ana na may halong pagkainis. What is it now? Sana naman tumigil na sa pag-iyak ang batang yan. Nakakasira ng mood. Kalmado na po siya, senyora. Sagot ni Ana, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Kaya po ako nandito ay para po sana makiusap. Makiusap. Tinaasan siya ng kilay ni Christine. Para saan dagdag sahod? Wag ngayon, wala ako sa mood. Hindi po, senyora. Mabilis na sabi ni Ana. Tungkol po kay Bea, gustong-gusto niya po talagang bumalik sa skating rink. Baka po kung mapagbibigyan kahit saglit lang, ay makatulong po iyon para gumaan ang loob niya. At para na rin po may maisagot tayo kung sakaling tumawag si Senyor Ricardo. Biglang natigilan si Christine. Ibinalik niya ang tingin kay Ana, ngayon ay may bahid na ng interes. At sino ang magdadala sa kanya doon? Ikaw, anong alam mo dyan? Kahit po bantayan ko lang siya, senyora. Para lang po hindi siya tuluyang malungkot. Para po magkaroon kayo ng katahimikan dito. Paliwanag ni Ana. Tina-target ang alam niyang kahinaan ni Christine ang sarili nitong kaginhawaan. Sandaling nag-isip si Christine, kinakagat ang kanyang perpektong nalagyan ng lipstick na labi. Ang ideya na mawala si Bea sa bahay kahit ilang oras ay napakagandang pakinggan. At may punto si Ana. Isa itong magandang alibay. Fine, biglang sabi ni Christine na ikinagulat ni Ana. Ngunit ang mga mata sa likod ng mamahaling salamin ay nanlilisik. Papayagan kita sa isang kondisyon. Itinukod niya ang sarili at umupo ng tuwid. Makinig kang mabuti, probinsyana. Lumunok si Ana. Ang pag-alis ninyo ay isang sekreto. Walang nakakaalam. Walang nakakarinig. Walang nakakakita. Lalo na si Ricardo. Sa isip niya ako ang nag-aasikaso sa training ng anak niya. Ako at hindi isang utusan. Kung may mangyaring masama kay Bea, kahit isang galos lang, o kung may pagsasabihan ka nito, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawala ng trabaho. Sisirain ko ang pangalan mo sa lahat ng agency, kahit basahan sa kalye hindi mo na mapapasukan. Maliwanag, ang bawat salita ay parang yelo na tumatagos sa balat ni Ana. Ramdam niya ang bigat at panganib ng kanyang gagawin. Ngunit nang maisip niya ang malungkot na mga mata ni Bea, tumigas ang kanyang puso. Opo, senyora. Maliwanag po. Sagot niya buo ang boses. Good, sabi ni Christine, sabay humiga muli at isinuot ang salamin. Ngayon umalis na kayo sa paningin ko. Ang ingay ninyo. Sa loob ng isang oras handa na sila. Nagtaksi sila papuntang Alabang. Sa biyahe hindi maalis ang ngiti sa mukha ni Bea. Kumapit ito, nang mahigpit sa braso ni Ana ang mga mata, ay nagniningning sa pananabik. Sa kabilang banda si Ana ay hindi mapakali. Ang bawat sasakyang dumadaan ay tila nagbabantay sa kanila. Pagdating sa rink ang pamilyar na amoy ng yelo at ang malamig na hangin ang sumalubong kay Ana. Isang kirot ng pangungulila ang kanyang naramdaman, ngunit agad niya itong isinantabi. Ngayon ay para kay Bea. Isinuot ni Ana ang mga puting ice skates sa paa ni Bea.
Maingat niyang tinalian ang mga sintas. Ready? Tanong niya. Tumango si Bea sabik na sabik. Sa una, akay-akay ni Ana si Bea sa gilid. Ngunit maya-maya, bumitaw na ang bata at dahan-dahang nag-skate mag-isa sa gitna. Tumba-tumba, ngunit tumatawa. Ang tunog ng kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw. Sa malawak na rink isang musika na kay tagal nang hindi naririnig ni Ana sa Villa Sandoval. Habang pinapanood ang bata, may kung anong nag-udyok kay Ana. Kinuha niya ang kanyang bag at mula sa pinakailalim, inilabas ang isang bagay na matagal na niyang itinatago, ang kanyang sariling pares ng luma at gastadong ice skates. Ang tanging bagay na naisalba niya mula sa kanyang dating buhay. Nanginginig ang mga kamay na isinuot niya ito. Pagkatayo niya, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. 10 taon. 10 taon na ang nakalipas. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa yelo. Sa una pakiramdam niya ay matutumba siya, ngunit isinara niya ang kanyang mga mata at hinayaang ang kanyang katawan ang makaalala. At naalala nga nito, dahan-dahan nagsimula siyang mag-glide. Isang simpleng pag-slide pasulong, pagkatapos ay isang malawak na pagkurba. Naramdaman niya ang paghaplos ng hangin sa kanyang mukha, ang tunog ng talim ng kanyang skates sa yelo, ang pakiramdam ng kalayaan. Nawala si Christine, nawala ang Villa, nawala ang mga utang at ang sakit. Sa sandaling iyon siya lang at ang yelo. Siya lang at ang pangarap na minsan ay inagaw sa kanya. Wow! Napadilat si Ana. Nakatayo sa hindi kalayuan si Bea, ang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkamangha. Ate Ana, ang galing-galing mo. Ngumiti si Ana, isang tunay at masayang nangiti na matagal nang hindi sumisilay sa kanyang mga labi. Nilapitan niya ang bata at hinawakan ang mga kamay nito. Magkasabay silang nag-skate, paikot-ikot sa rink habang ang halakhak ni Bea ay sumasabay sa himig ng isang malayong musika. Pag-uwi nila pagod, ngunit masaya, dumaan sila sa likod bahay para walang makakita. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto ng kusina. Saan kayo galing? Isang boses ang nagpatigil sa kanilang paghinga. Nakatayo sa harap nila, si Aling Lourdes, ang mga braso ay nakahalukip-kip, ang mukha ay seryoso. Ang mga mata nito ay nakatutok sa sports bag na hawak ni Ana at sa namumulang pisngi ni Bea, dala ng lamig at saya. Walang sinabi si Aling Lourdes. Tinitigan lang niya si Ana, ang mga mata ay tila binabasa ang kanyang kaluluwa. At sa katahimikang iyon, alam ni Ana na ang kanilang sekreto ay hindi naganap na sekreto. 1 linggo ang lumipas. Ang mga sekretong pag-alis ni na Ana at Bea ay naging kanilang munting ritual, 2 o 3 beses sa 1 linggo. Kapag abala si Christine sa kanyang mga social engagement o shopping spree, tahimik silang tumatakas papuntang Alabang. Hindi na muling nagsalita si Aling Lourdes tungkol sa gabing nahuli niya sila. Ngunit may nagbago. Tuwing umaga ng kanilang sikretong araw, laging may nakahandang sandwich at juice sa isang paper bag sa ibabaw ng kitchen counter. Walang nakalagay na pangalan, ngunit alam ni Ana para kanino yon. 1 beses nagkasalubong sila ng tingin ni Aling Lourdes habang kinukuha niya ang baon. 1 bahagyang tango lang ang ibinigay ng mayordoma, 1 tahimik na mensahe ng pag-unawa at marahil pagsang-ayon. Ang simpleng gesture na yon ay nagbigay kay Ana ng kakaibang lakas ng loob. May kakampi siya. Sa rink unti-unting lumalabas ang likas na talento ni Bea. Sa ilalim ng matiyagang pagtuturo ni Ana, natutunan na ng bata ang tamang balanse at mga pangunahing pag-ikot. Ngunit higit sa teknikal na aspeto, ang pinakamalaking pagbabago ay ang kislap sa mga mata ni Bea. Ang dating malungkot at rebelding bata ay napalitan ng isang masayahin at determinadong munting skater. Tingnan mo, Ate Ana, kaya ko na. Masayang sigaw ni Bea habang umiikot sa isang paa, kahit pa nga medyo gumigewang pa. Ang galing, konting practice pa,
At perpekto na yan. Papuri ni Ana habang pumapalakpak. Ang kanilang munting mundo sa yelo ay ang kanilang santuwaryo. Dito malaya sila. Dito nakakalimutan nila ang malamig na mansyon at ang nagbabantang mga mata ni Christine. Isang gabi habang naghahapunan, biglang tumunog ang telepono ni Christine. Inilagay niya ito sa loudspeaker. Ang malalim na boses ni Ricardo Sandoval ang pumuno sa dining hall. "Good evening. May maganda akong balita." Bungad ni Ricardo, ang boses ay puno ng sigla na bihira nilang marinig. "Na-close ko ang deal sa Singapore ng mas maaga. Uuwi ako next week mas maaga sa inaasahan ninyo." "That's wonderful, darling." Sagot ni Christine, ang boses ay agad na naging matamis. "At may isa pa." Pagpapatuloy ni Ricardo, "I was invited to be one of the main sponsors for the annual St. Isidore Charity Gala. At bilang bahagi ng programa, they want to feature talented children from prominent families. I immediately thought of Bea." Natahimik ang lahat sa mesa. Maging si Christine ay natigilan. Si Ana na naglalagay ng kanin sa plato ni Bea ay napahinto. "Anong ibig mong sabihin, Ricardo?" Kinakabahang tanong ni Christine. "I signed her up to perform a short skating number. Isn't that great? It's the perfect venue to showcase her talent. Sabi mo, she's improving leaps and bounds, di ba? Ito na ang pagkakataon para maipakita natin sa lahat kung gaano kagaling ang anak natin." Masayang paliwanag ni Ricardo na walang kamalay-malay sa bombang pinasabog niya. Ang tinidor na hawak ni Christine ay bumagsak sa kanyang mamahaling plato, lumikha ng isang matunog na kalansing. Namutla siya. Tumingin siya kay Bea, pagkatapos ay kay Ana. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. "Bea anak, are you there? Are you ready to make Papa proud?" Tanong ni Ricardo sa kabilang linya. Nakatitig lang si Bea sa kanyang pagkain, hindi makapagsalita. Hinawakan ni Ana ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at marahang pinisil. "Of course, she is darling." Mabilis na sagot ni Christine, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Sobrang excited na nga siya. "Di ba, Bea?" Isang matalim na sipa ang naramdaman ni Ana sa ilalim ng mesa patungo sa direksyon ni Bea. Dahan-dahang tumango ang bata kahit hindi ito nakikita ng ama. "Oo po, Papa." Halos pabulong na sagot ni Bea. "That's my girl, sige. Na I have to go. See you all next week. I can't wait." Nang mamatay ang tawag, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang masarap na amoy ng pagkain ay tila napalitan ng amoy ng panganib. "Anong gagawin natin?" Nanginginig na bulong ni Christine, nakatingin kay Ana na para bang ito ang may kasalanan ng lahat. "Kasalanan mo to. Kung hindi mo siya dinaladala sa rink na, yan hindi lalaki ang ulo ng batang to." "Senyora, wala po akong..." "Manahimik ka," putol ni Christine. Tumayo siya at naglakad pabalik-balik. Lagot tayo kay Ricardo kapag nalaman niyang wala ng coach si Bea at ikaw lang, isang katulong, ang nagtuturo sa kanya. This is a disaster." Kinabukasan, ang atmosfera sa Villa Sandoval ay mas masahol pa sa lamay. Si Christine ay iritable at laging sumisigaw. Ang bigat ng papalapit na unos ay ramdam na ramdam. Isang hapon habang nagpa-practice sina Ana at Bea, sa rink ang tensyon ay hindi na maitago. "Hindi, Bea, mali. Taas mo pa ang kamay mo." Sabi ni Ana, ang boses ay medyo tumaas dahil sa pressure. "Ulitin mo ang pag-ikot." Sinubukan ni Bea, ngunit dahil sa pagod at kaba na tumba ito. Bumagsak siya sa yelo at nagsimulang umiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa frustration. "Ayoko na, Ate Ana. Hirap na po ako." Hikbi ng bata. Agad na lumapit si Ana, puno ng pagsisisi. Niyakap niya ang bata. Sorry, Bea. Hindi ko sinasadya. Pagod ka na. Di ba tama na muna? Magpahinga na tayo." Umupo sila sa bench sa gilid. Pareho silang tahimik pinapanood ang ibang mga bata na masayang nag-i-skate. "Ate Ana, natatakot po ako." Amin ni Bea.
Paano kung matumba ako sa harap ng maraming tao? Paano kung magalit si Papa? Niyakap ni Ana ang bata ng mas mahigpit. Hindi magagalit si Papa mo. At kung matumba ka man, anong problema doon? Ang importante tumayo ka ulit. Doon makikita ang totoong galing hindi sa hindi pagbagsak, kundi sa pagbangon pagkatapos bumagsak. Habang nag-uusap sila isang anino, ang tumabon sa kanila. Napatingala sila. Nakatayo sa harap nila, si Christine nakasuot ng isang mamahaling fur coat, ang mukha ay walang emosyon. Hindi nila namalayan ang pagdating nito. Touching scene. Sarkastikong sabi niya, pero hindi yan ang magliligtas sa atin. Tumayo kayo. Mag-practice. Ulitin ninyo yung routine hanggang sa mamatay kayo sa pagod. Wala akong pakialam. Ang ayoko lang ay mapahiya sa harap ng mga kaibigan ko at lalo na sa asawa ko. Tumingin siya kay Bea na parang hindi niya ito anak. At ikaw, Bea, huwag kang iiyak-iyak dyan. You are a Sandoval. Act like one. Kung hindi baka pareho ko kayong ipatapon ng ate Ana mo sa pinanggalingan ninyo. Tumalikod si Christine at naglakad palayo ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong rink. Naiwan sina Ana at Bea ang malamig na hangin ng rink ay tila mas lalong lumamig. Tumingin si Bea kay Ana, ang mga mata ay puno ng takot. Hinawakan ni Ana ang pisngi ng bata. Huwag kang makinig sa kanya, mahinang sabi ni Ana. Makinig ka sa akin. Kaya mo to. Kaya natin to. Ngunit sa kanyang puso, kahit si Ana ay hindi sigurado. Ang anunsyo ni Ricardo ay hindi lang isang simpleng imbitasyon. Isa itong unos na paparating at sila ni Bea ay nasa mismong gitna nito. Ang mga sumunod na araw ay tila isang malabong panaginip na puno ng pagod pawis at alingaw-ngaw ng mga sigaw ni Christine. Ang Villa Sandoval ay naging isang kampo militar at si Christine ang kanilang general. Ang dating maluwag na schedule ni Ana at Bea ay naging isang mahigpit at walang awang rehimen. Bago pa man sumikat ang araw, gising na sila. Habang ang buong mansyon ay tahimik pa sila, ay nasa sala na ginagawang rehearsal space ang makintab na sahig na marmol. Ulit ang posture mo, Bea, tuwid ang likod. Tiutos ni Christine na nakaupo sa isang silyang parang trono, may hawak na tasa ng kape. Anong tinuturo mo dyan? Bakit parang lampa pa rin? Hindi na nagabala pang pumunta sa rink si Christine. Ang kanyang presensya sa mansyon ay sapat na para maghasik ng takot. Bawat kilos ni Bea ay binabantayan niya. Bawat pagkakamali, gaano man kaliit, ay sinusundan ng isang matalim na komento. Isang hapon, habang pinipilit ni Ana na ituro kay Bea ang isang simpleng spin na wala ng balanse ang bata at bumagsak sa sahig. Hindi naman ito nasaktan, ngunit ang pagod at pressure ay umabot na sa sukdulan. Napahagulhol na lang si Bea. Ano na naman yan, tatayo ka dyan o kakaladkarin kita patayo. Bulyaw ni Christine mula sa kanyang kinauupuan. Mabilis na dinaluhan ni Ana ang bata. Hinaharangan ito mula sa tingin ni Christine. Tama na po muna, senyora. Pagod na po ang bata. Pakiusap ni Ana. Wala akong pakialam kung pagod siya. Tumayo si Christine at lumapit sa kanila. May ideya ka ba kung anong kahihiyan ang sasapitin ko kapag pumalpak ang batang yan? Ang buong alta sosyedad nandoon. Ang mga kaibigan ni Ricardo. I will be a laughing stock. Hindi po siya papalpak, mahinang sagot ni Ana habang yakap si Bea. Siguraduhin mo lang. Sabi ni Christine, halos pabulong ngunit puno ng pagbabanta. Dumukot siya sa isang paper bag na dala niya kanina. Inilabas niya mula roon ang isang damit. Isang maliit napakagandang skating dress na kulay krema, kumikinang sa mga kristal at perlas. Ito ay halatang gawa ng isang sikat na designer. Inihagis niya ito kay Ana. Bumagsak ito sa sahig sa pagitan nilang tatlo. Iyan ang isusuot niya at dapat ang performance niya ay maging kasing ganda ng damit na yan dahil kung hindi ipapakain ko sa inyong dalawa ang bawat kristal na nakatahi diyan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ana.
Pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig. Naabutan niya doon si Aling Lourdes na tahimik na nagkakape. "Hindi ka rin makatulog?" tanong ng mayordoma. Umiling si Ana. Umupo siya sa tapat nito. "Nakikita ko ang ginagawa ninyo," sabi ni Aling Lourdes, hindi nakatingin kay Ana. "Naririnig ko." Yumuko si Ana. "Pasensya na po, Aling Lourdes. Huwag kang humingi ng pasensya sa akin," sabi ng matanda. "Ang batang iyon, si Bea. Matagal ko nang hindi nakikitang nangungumiti ng ganyan. Bago ka dumating ang bahay na ito ay parang isang magandang puntod, malamig, tahimik." Tumingin ito kay Ana. "Binigyan mo siya ng buhay." Nagulat si Ana sa narinig. Ganyan din ang nanay niya. Pagpapatuloy ni Aling Lourdes ang mga mata ay tila nasa malayo. Si Senyora Carmen, kapag nasa yelo siya para siyang isang ibon na nakalaya. Ang saya-saya niya. Nakikita ko ang parehong saya kay Bea. Kapag ikaw ang kasama niya. Natatakot po ako para sa kanya. Amin ni Ana. Lahat tayo ay natatakot para sa kanya. Sagot ni Aling Lourdes. Pero ang takot ay walang magagawa. Ang kailangan niya ngayon ay lakas. At ikaw ang lakas niya. Ang mga salitang yun ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Ana. Kinabukasan may bago siyang diskarte. Ipinagpatuloy nila ang praktis, ngunit sa paraang sila lang dalawa ang nakakaalam. Tuwing hating gabi, kapag mahimbing nang natutulog si Christine, ginigising ni Ana si Bea. Tahimik silang pumupuslit sa malawak na hardin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga ilaw sa hardin, doon sila nag-eensayo. Walang sigaw, walang pressure. Musika lang mula sa maliit na cellphone ni Ana at ang tunog ng kanilang mga paang dumudulas sa damuhan. "Isipin mo ito ang yelo," bulong ni Ana habang ginagabayan si Bea sa isang pag-ikot. "At ang mga bituin ng audience mo, hindi sila nanghuhusga. Humahanga lang sila sa'yo." Doon sa katahimikan ng gabi, unti-unting bumalik ang kumpiyansa ni Bea. Ang bawat kilos ay naging mas puno ng damdamin. Hindi na ito tungkol sa pag-please kay Ricardo o pag-iwas sa galit ni Christine. Naging tungkol na ito sa kanya at sa saya ng pagsayaw. Isang gabi 2 araw bago ang gala, pagod na umupo ang dalawa sa ilalim ng isang puno ng mangga. "Ate Ana," sabi ni Bea, "paano mo nalaman lahat ng ito tungkol sa skating?" Huminga ng malalim si Ana at sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang kanyang nakaraan. Ang pangarap, ang aksidente, ang sakit. Hindi niya ikinuwento ang lahat sapat lang para maintindihan ng bata. Minsan kahit gaano mo kagustong lumipad, may mga bagay na hihila sa iyo pababa. Malungkot na sabi ni Ana, pero hindi ibig sabihin noon hihinto ka na sa pangangarap. Tinitigan siya ni Bea, ang mga mata ay puno ng pag-unawa na hindi mo aakalain sa isang bata. "Kaya mo pa po, Ate Ana. Kaya mo pa pong lumipad." Niyakap ni Ana ang bata. Sa mga sandaling iyon, hindi na mahalaga kung sino ang katulong at sino ang amo. Sila ay 2 kaluluwa na pinag-isa ng isang pangarap, nasaktan man o bago pa lang umuusbong. Kinagabihan, isang araw bago ang pagtatanghal, dumating si Ricardo Sandoval. Mas maaga siya ng isang araw. Ang kanyang biglaang pagdating ay nagdulot ng panik sa buong kabahayan. Nagmamadaling nag-ayos si Christine, habang si Ana naman ay pilit na pinapakalma ang sarili. Pumasok si Ricardo sa mansyon, dala ang aura ng kapangyarihan at pagod mula sa biyahe. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang kanyang anak. Bea, tawag niya, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang seryosong mukha. Lumapit si Bea at niyakap ang ama. "How's my little champion?" tanong ni Ricardo habang hinahaplos ang buhok nito. "Handa ka na bang ipakita kay Papa kung gaano ka nakagaling bukas?" Hindi agad sumagot si Bea. Tumingin muna ito sa direksyon kung nasaan si Ana na nakatayo sa may gilid ng hagdan, hindi makahinga sa kaba. Ang mga mata ng bata
ay puno ng isang tanong. Isang pakiusap. Ngumiti si Ana, isang maliit, ngunit puno ng katiyakang ngiti. Dahan-dahan siyang tumango. Huminga ng malalim si Bea at hinarap muli ang ama. Opo, Papa. Handa na po ako. Ngunit sa likod ng matapang na sagot na yon, pareho nilang alam ni Ana na ang gabing darating ay hindi lang isang simpleng pagtatanghal. Ito ang gabi ng kanilang paghuhukom. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay makapal at mabigat, puno ng amoy ng mamahaling pabango, masasarap na pagkain at ang hindi maikakailang amoy ng kayamanan at kapangyarihan. Ang mga dambuhalang chandelier ay naglalabas ng ginintuang liwanag na tumatama sa mga alahas ng mga kababaihan at sa mga makikinang na sapatos ng mga kalalakihan. Ang mahinang tugtog ng isang string quartet ay nagsisilbing background sa halakhakan at bulungan ng alta sosyedad ng Maynila. Sa gitna ng lahat ng ito, si Ricardo Sandoval ay parang isang hari sa kanyang kaharian. Bawat taong madaanan niya ay bumabati sa kanya ng may paggalang. Nakatayo siya ng tuwid sa kanyang Tom Ford suit, ang isang kamay ay nasa bulsa, habang ang isa naman ay nakaakbay sa baywang ng kanyang asawa. Si Christine ay isang perpektong larawan ng isang trophy wife. Nakasuot siya ng isang emerald green na gown na hapit sa kanyang katawan na nagpapakita ng kanyang perpektong pigra. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng isang kwintas na diamante na kumikinang sa bawat paggalaw niya. Ang kanyang nangiti ay matamis at perpekto, ngunit kung titingnan mong mabuti ang kanyang mga mata ay hindi ngumingiti. May bahid ng kaba at takot sa mga ito. Ricardo, darling, you look amazing. Bati ng isang matabang lalaki na may malaking tiyan. And Christine, you are a vision as always. Thank you, Senator. Nakangiting sagot ni Ricardo. I heard your daughter is performing tonight. How exciting. We can't wait to see the next Carmen Sandoval on ice. Sabi pa ng senador. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong asawa ay nagdulot ng isang saglit na pagbabago sa ekspresyon ni Ricardo. Isang kislap ng lungkot at pangungulila ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad din itong napalitan ng pagmamalaki. Yes, she's been training hard. She takes after her mother. Mayabang niyang sagot. Ilang hakbang sa likuran nila, halos hindi napapansin naglalakad si Bea. Suot niya ang magandang bestida na kulay krema, ang buhok ay perpektong nakaribon, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa isa't isa. Para siyang isang manika na nawawala sa gitna ng mga naglalakihang tao. Ang bawat flash ng kamera ay nagpapakurap sa kanya. Ang bawat malakas na tawa ay nagpapagulat sa kanya. Paulit-ulit niyang hinahanap ang isang pamilyar na mukha sa dagat ng mga estranghero. Sa isang sulok malapit sa service door nakatayo si Ana. Suot niya ang kanyang itim at puting uniforme ng katulong. Sa paningin ng lahat, isa lang siyang anino, isang bahagi ng staff na naroon para maglingkod. Ngunit para kay Bea, siya ang kanyang parola sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Itinaas ni Ana ang kanyang kamay at pasimpleng ipinakita ang kanyang hinlalaki. Isang munting senyas ng kaya mo yan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bea, isang saglit na paggaan ng loob bago siya muling lamunin ng kaba. Good evening, ladies and gentlemen, anunsyo ng MC sa entablado. After this wonderful dinner, we will all proceed to the adjoining Olympic-sized skating rink for a very special presentation from the rising stars of tomorrow, sponsored by none other than our generous host, Mr. Ricardo Sandoval. Nagpalakpakan ng mga tao. Tumayo si Ricardo at bahagyang yumukod. Ngunit sa ilalim ng mesa naramdaman ni Ana ang paghigpit ng hawak ni Bea sa kanyang bestida. Pagkatapos ng hapunan ang mga bisita ay nagsimulang maglakad patungo sa isang malawak na koridor na patungo sa ice rink. Hindi ko kaya, Ate Ana.
Narinig ni Ana na bulong ni Bea habang sila ay naglalakad. Ang mga kamay ng bata ay nanlalamig. Kaya mo, bulong pabalik ni Ana habang tinutulungan itong maglakad. Isipin mo lang na nasa hardin tayo. Tayo lang dalawa. You better not screw this up. Narinig nilang singhal ni Christine na lumingon mula sa pagkakaakbay kay Ricardo. Ang kanyang nangiti ay para sa lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit habang nakatingin kay Bea. Pagdating sa rink ang mga bisita ay naupo sa mga itinalagang upuan sa paligid. Ang malawak na yelo sa gitna ay kumikinang tila isang blangkong entablado na naghihintay sa kanyang bituin o sa kanyang biktima. Sa backstage na isang maliit na espasyo sa gilid ng rink, tinulungan ni Ana si Bea na magpalit ng damit. Hinubad niya ang bestida at maingat na isinuot ang kumikinang na costume. Habang tinatalian niya ang sintas ng ice skates, napansin niyang nanginginig ang mga binti ng bata. Bea, tingnan mo ako, sabi ni Ana, hinawakan ang mukha ng bata. Huminga ka ng malalim. Inhale. Exhale. Magaling. Ngayon isipin mo ang pinakamasayang araw mo. Ano yon? Nung una tayong nag-skate, tayo lang dalawa. Sagot ni Bea. Good. Yun ang isipin mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay maging masaya, katulad ng araw na yon. Okay. Tumango si Bea medyo kumalma. And now, ladies and gentlemen, anunsyo ng MC, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Let us all give a warm round of applause for our final performer of the night, a young star in the making, the beautiful and talented Miss B. Sandoval. Isang malakas na palakpakan ang sumabog. Sa front row nakita ni Ana si Ricardo na tumayo at pumalakpak ng may pagmamalaki. Si Christine sa tabi niya ay nakangiti, ngunit ang mga kamay nito ay mahigpit na magkakuyom sa kanyang kandungan. Hinalikan ni Ana si Bea sa noo. Para sa hardin, bulong niya. Ngumiti si Bea at dahan-dahang lumabas patungo sa gitna ng yelo. Sa una para siyang isang anghel. Ang liwanag mula sa spotlight ay tumama sa kanyang costume na nagpakislap sa libu-libong kristal. Mukha siyang maliit at marupok sa gitna ng malawak na yelo. Nagsimula ang musika, isang malambing at pamilyar na tugtugin na paulit-ulit nilang inensayo. Sinimulan ni Bea ang kanyang routine, isang simpleng glide, isang magandang pose. Ang mga unang segundo ay maayos. Nakita ni Ana ang paggaan ng loob sa mukha ni Ricardo. Ngunit bigla mula sa gilid, isang sunod-sunod na flash ng kamera ang sumabog. Ang mga photographer ng mga society magazine ay kumukuha ng litrato. Ang biglaang liwanag ay direktang tumama sa mga mata ni Bea. Nasilaw, nagulat. Saglit siyang nawala sa konsentrasyon. Ang kanyang susunod na hakbang ay isang paghahanda para sa isang maliit na pagtalon. Ngunit dahil sa pagkalito, mali ang kanyang timing. Ang talim ng kanyang kanang skate ay sumabit sa yelo. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang maliit na katawan ay tila naging slow motion habang lumilipad ito pasulungo. Isang malakas na blag ang umalingaw-ngaw sa buong rink. Bumagsak si Bea padapa sa malamig at matigas na yelo. Ang musika ay biglang huminto. Ang mga bulungan at palakpakan ay napalitan ng isang kolektibong paghinga ng pagkagulat. Ang buong lugar ay nabalot sa isang nakabibinging katahimikan. Nakahandusay si Bea sa gitna, hindi gumagalaw. Ang tanging maririnig ay ang kanyang mahinang pag-iyak na unti-unting lumalakas, isang tunog na parang kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ang gabi ng pagtatanghal ay naging isang gabi ng hiya. Ang katahimikan sa loob ng rink ay parang isang makapal na kumot na bumalot sa lahat. Bawat hininga, bawat bulong ay tila napalakas ng 10 beses. Ang tanging malinaw na tunog ay ang nakakadurog pusong paghikbi ni Bea na nakahandusay pa rin sa gitna ng yelo, isang maliit at sirang manika
sa ilalim ng malupit na spotlight. Sa front row, ang mukha ni Ricardo Sandoval ay nagbago. Ang pagmamalaki ay naglaho na palitan ng hindi makapaniwalang pagkagulat na mabilis na naging isang maitim na ulap ng galit. Ang kanyang mga panga ay nagtiim, ang kanyang mga kamao ay kumuyom. Ito ang pinakakinatatakutan niyang kahihiyan na gaganap sa harap ng lahat ng taong gusto niyang pahangain. Si Christine sa tabi niya ay parang isang estatwang yari sa yelo. Ang kanyang perpektong nangiti ay nanigas sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng purong panik. Ito na, ang katapusan. Tumayo ka. Ang sigaw ay hindi isang pakiusap, kundi isang utos. Isang malakas at nanggagalaiting utos na bumasag sa katahimikan. Galing ito kay Ricardo. Ang kanyang boses na sanay magpasunod sa mga boardrooms ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Narinig ni Bea ang sigaw ng kanyang ama. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang mga braso at binti ay nanginginig sa takot, sakit at kahihiyan. Bumagsak siyang muli at mas lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Sa gilid ng rink hindi na nakatiis si Ana. Ang puso niya ay parang pinipiga. Walang alinlangan lumampas siya sa barrier at tumakbo papasok sa yelo kahit na nakasapatos lang siya at delikadong madulas. Beang tawag niya. Nang makita ni Bea si Ana, para siyang nakakita ng isang anghel. Gamit ang natitirang lakas, gumapang siya umiiyak patungo sa direksyon ni Ana. Ate Ana! Ate Ana! Bago pa man sila mag-abot, isang malaking anino ang humarang sa kanila. Si Ricardo. Mabilis siyang nakababa mula sa kanyang upuan at nakapasok sa yelo. Ang kanyang mamahaling leather shoes ay dumudulas sa bawat hakbang. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit. Anong ginagawa mo? Singal niya kay Ana, ang mga mata ay nag-aapoy. Umalis ka dito. Ngunit hindi siya pinansin ni Ana. Lumuhod ito at niyakap si Bea. Shh! Tahan na. Nandito na ako. Okay lang yan. I said get out! Mas malakas na sigaw ni Ricardo. Hinila niya si Bea mula sa mga bisig ni Ana. Hawak niya ang umiiyak na anak sa isang kamay, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Ana, na ngayon ay nakatayo sa harap niya nanginginig, ngunit hindi umaatras. Napansin ng mga manonood ang eksena. Ang batang umiiyak ay hindi sa kanyang magandang ina, tumakbo kundi sa isang babaeng nakauniporme ng katulong. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sino yan? Yaya niya yata. Bakit sa kanya tumatakbo yung bata? Ang mga bulungan ay parang langgam na gumagapang sa balat ni Ricardo, lalong nagpapasiklab sa kanyang galit. Ang kahihiyan ay naging doble. Hindi lang pumalpak ang kanyang anak, ipinakita pa nito sa buong mundo na mas malapit ito sa isang alila kaysa sa sarili nitong pamilya. Sa sobrang galit at sa pagnanais na ilihis ang atensyon mula sa kanyang kabiguan, isang malupit at mapanirang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Ana, mula ulo hanggang paa, sa simpleng itim na bestida, sa puting apron sa buhok na nakapusod. Isang utusan, isang alipin. Well, ladies and gentlemen, biglang sabi ni Ricardo, ang boses ay malakas at puno ng sarkasmo. Sinisigurong maririnig ng lahat. It seems meron tayong ahente dito. Since our maid here seems to be the expert coach, huminto siya, hinahayaang mabitin ng lahat sa kanyang sasabihin. Perhaps she can show us how it's properly done. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa audience. Ang ilan ay tumawa, iniisip na ito ay isang biro. Si Christine, na nakasunod na pala sa likod ni Ricardo, ay napanganga. Ricardo, what are you doing? Bulong niya. Manahimik ka. Sagot ni Ricardo, hindi inaalis ang tingin kay Ana. Sige na. Sabi niya, ang boses ay mas mapanguyam. Ipakita mo sa amin ang galing mo. I-entertain mo ang mga bisita. Tutal yan naman ang trabaho mo, di ba, ang maglingkod? Namutla si Ana na parang isang papel. Ang mga salita
ay tumusok sa kanya na parang libu-libong karayom. Ang mga mata ng daan-daang tao ay nakatutok na ngayon sa kanya. Ang mga tawa, ang mga mapanuring tingin. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa gitna ng entablado. "Senyor, wag po. Pakiusap." Nanginginig niyang pakiusap. "Ano, natatakot ka?" Hamon ni Ricardo. "Pagkatapos mong sirain ang gabi ng anak ko, tatanggi ka, isa kang duwag." Hindi niya sinira. Sigaw ni Bea na nagpupumigla sa hawak ng ama. "Ate Ana, wag mo siyang pakinggan." Ang pagtatanggol ng bata ay lalo lang nagpainit ng ulo ni Ricardo. Ngunit para kay Ana ang boses ni Bea ay parang isang kampana na gumising sa kanya mula sa pagkatulog. Tumingin siya sa umiiyak na mukha ng bata at pagkatapos ay sa nag-aapoy na mga mata ni Ricardo, nakita niya ang lahat, ang sakit, ang takot, ang kahihiyan. Kailangan niyang itigil ito. Kailangan niyang iligtas si Bea mula sa alaalang ito. Kung ang pagpapahiya sa sarili niya ang tanging paraan para matabunan ang kahihiyan ng bata, gagawin niya. Kahit ito na ang huling bagay na gagawin niya sa Villa Sandoval. Huminga siya ng malalim. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kakaibang kalmado, isang mapanganib na kapayapaan. "Sige po," sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit matatag na ikinagulat ni Ricardo. "Gagawin ko." "Ha?" Tumawa si Ricardo. Great a little comic relief for everyone. Ibinigay niya si Bea sa mga braso ng nabiglang si Christine. "Hawakan mo yan." Naglakad si Ricardo pabalik sa kanyang upuan, iniwan si Ana sa gitna ng yelo. Naglakad si Ana patungo sa gilid at mula sa bag na dala niya para sa mga gamit ni Bea, inilabas niya ang kanyang luma at gastadong pares ng ice skates. Nagsimula na namang magbulungan ng mga tao. Seryoso ba siya? Habang isinusuot niya ang skates, naramdaman ni Ana ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit nang mahigpit na niya itong naitali, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalik. Ang bigat ng talim sa kanyang paa, ang pangako ng kalayaan. Tumayo siya. Sa kanyang uniforme ng katulong sa kanyang gastadong sapatos, humakbang siya papasok sa gitna ng yelo. Walang musika. Tanging ang tunog lang ng kanyang paghinga at ang nakabibinging katahimikan ng buong rink. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Bea. Ang bata ay nakatingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng takot, hindi para sa sarili, kundi para kay Ana. Ipinikit ni Ana ang kanyang mga mata. "Para sa iyo to, Bea. Para sa hardin." At nagsimula siyang dumulas. Ang unang mga hakbang ay alanganin. Ngunit pagkatapos, parang may kung anong mahika ang nangyari. Ang kanyang katawan ay nakaalala. Ang mga kalamnan ay gumalaw ayon sa memorya. Ang bawat pag-glide ay naging mas matatag, mas malinis. Nagsimula siyang umikot sa rink. Ang kanyang itim na palda ay umalon na parang pakpak. Ang kanyang mga braso na sanay sa paglilinis at pagbubuhat ay itinaas niya ng may grasya. Ang mga tawa ay humina. Ang mga bulungan ay tumigil. Lahat ng mata ay nakatutok na ngayon sa kanya. Hindi na siya isang katulong. Hindi na siya isang anino. Pabilis ng pabilis ang kanyang pag-skate. Gumawa siya ng isang mahabang spiral, itinaas ang isang binti sa likod. Ang kanyang katawan ay halos paralel sa yelo. Isang sabay-sabay na pag-ah ng paghanga ang narinig. Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng entablado ng kanyang kahihiyan, tumalon siya. Isang perpektong double toe loop. Umikot siya sa ere. Nang 2 beses ang kanyang katawan ay isang malinis na linya bago siya lumapag ng malinis at walang ingay sa yelo na para bang siya ay isang balahibo lamang na bumagsak mula sa langit. Isang segundo ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, isang palakpak. Sinundan ng isa pa at isa pa hanggang sa ang buong rink ay umalingaw-ngaw sa isang dumadagundong na palakpakan.
Ang mga tao ay nagsitayuan sa kanilang mga upuan, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Nakatayo sa gitna ng yelo habol, ang hininga dinilat ni Ana, ang kanyang mga mata. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Si Ricardo Sandoval sa kanyang kinauupuan ay nakanganga. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang bagay na hindi niya maintindihan, pagkagulat pagkalito at isang maliit, halos hindi mapansing kislap ng paghanga. Natapos na ang sayaw ng alipin at sa pagtatapos nito isang bagong bituin ang isinilang mula sa abo ng kahihiyan. Ang biyahe pabalik sa Tagaytay ay isang mahaba at nakabibinging parusa. Walang nagsasalita sa loob ng Rolls-Royce. Si Ricardo ay nakatingin sa labas ng bintana, ngunit ang tanawin ng gabi ay hindi niya nakikita. Ang kanyang isipan ay paulit-ulit na ipinapalabas ang huling mga sandali sa ring ang perpektong pagtalon, ang nakabibinging palakpakan, at ang mukha ni Ana, basang-basa ng luha, ngunit puno ng isang dignidad na hindi niya kailanman nakita. Si Christine ay nasa kabilang dulo ng upuan, sinliit ng isang daga na nagtatago sa isang sulok. Ramdam niya ang lamig na nagmumula kay Ricardo, isang lamig na mas matindi pa kaysa sa yelo sa ring. Bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay isang hakbang palapit sa kanyang bitayan. Si Ana naman ay tahimik na nakaupo sa jump seat, yakap-yakap si Bea na nakatulog na sa pagod at sa bigat ng mga emosyon. Ang palakpakan ay naglaho na at ang bumalik ay ang kaba. Ano ang naghihintay sa kanila sa pag-uwi? Ang kanyang pagtatanghal ba ay isang pagliligtas o isang mas malalang hatol? Nang huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon ng katahimikan, ay tila mas lalong bumigat. Ang malaking pinto ay binuksan ni Aling Lourdes na ang mukha ay blangko, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-aabang. Dalhin mo si Bea sa kanyang silid. Utos ni Ricardo kay Ana. Ang boses ay kalmado, ngunit walang emosyon. Isang kalmadong nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Tumango si Ana. Dahan-dahan niyang binuhat si Bea. Sa pag-akyat niya sa engrandeng hagdanan, narinig niya ang pagsara ng malaking pinto sa likuran niya, isang tunog na tila selyo ng kanilang kapalaran. Maingat niyang inihiga si Bea sa kama. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan sa noo. Matulog ka na, Angel, bulong niya. Sa paglabas niya ng silid, nag-aalangan siyang bumaba. Ngunit alam niyang hindi niya ito matatatakasan. Pagbaba niya ang sala ay parang isang korte. Si Ricardo ay nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod ang mga kamay ay nasa likod. Si Christine ay nanginginig na nakaupo sa dulo ng isang sofa. Ang mamahalin niyang gown ay gusot na at si Aling Lourdes ay tahimik na nakatayo malapit sa pintuan ng kusina, isang tahimik na saksi. Ngayon, nagsimulang magsalita si Ricardo, hindi pa rin lumilingon. Gusto kong malaman ang lahat at gusto ko totoo lang. Ricardo darling, it's not what you think. Nagsimula si Christine, ang boses ay nanginginig. That maid, she's manipulative. Nilason niya ang isip ng anak mo. She planned all of this. Dahan-dahang humarap si Ricardo. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Talaga plinano niya na matumba ang anak ko sa harap ng daan-daang tao. Plinano niya na mapahiya ang sarili kong pangalan. Hindi, pinalabas niyang mahina si Bea para siya ang maging bida. She's a snake. Ricardo, isang ahas. Isang ahas, pag-uulit ni Ricardo ang boses ay mapanganib na mababa. O isang salamin na nagpakita sa akin kung gaano ako naging bulag. Naglakad siya papalapit kay Christine. Isang tanong, isang sagot, Christine. Nasaan ang coach ni Bea? Natigilan si Christine. Ang dugo ay nawala sa kanyang mukha. Ang coach nagbakasyon siya. Biglaan. Sinungaling, sabi ng isang boses mula sa gilid. Lahat sila ay napalingon kay Ana na nakatayo sa paanan ng hagdan. Ang takot niya,
ay naroon pa, ngunit may mas malakas ng apoy sa kanyang mga mata. Hindi niya hahayaang sirain ni Christine ang lahat. "Anong sinabi mo?" Sigaw ni Christine tumayo. "Sinabi ko, sinungaling ka." Pag-uulit ni Ana ang boses ay mas matatag na ngayon. "Ikaw ang nagpalayas kay Coach Franco. Narinig ko, nakita ko. At simula noon hindi na muling nag-training si Bea sa isang professional." "At paano mo nalaman yan?" Tanong ni Ricardo, ang tingin ay nakatuon na ngayon kay Ana. "Dahil ako," sabi ni Ana, huminga ng malalim. "Ako po ang nagdadala sa kanya sa rink. Sa utos niya." Itinuro niya si Christine. "Pinagbantaan niya po ako na kung magsumbong ako sa inyo, sisirain niya ang buhay ko. Ang gusto lang niya ay wag siyang maistorbo." "Kasalanan pa rin niya." Pasigaw na depensa ni Christine. "Siya ang nag-udyok. Pwede naman siyang tumanggi." "Paano siya tatanggi?" Isang bagong boses ang sumali, si Aling Lourdes. Naglakad ito papalabas mula sa dilim ng pasilyo. Paano siya tatanggi kung ang batang pinag-uusapan ay araw-araw niyang nakikitang nalulunod sa kalungkutan? Paano siya tatanggi kung ang pagdadala sa rink, ang tanging paraan para makita niyang muli ang nangiti sa mga labi ni Bea? Napatingin si Ricardo kay Aling Lourdes, ang taong nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang kanyang salita ay may bigat. "Nakita ko sila, Senyor Ricardo." Pagpapatuloy ng mayordoma, "Nakita ko ang kanilang sikreto at nakita ko rin kung paano unti-unting bumalik ang apo ninyo sa dati niyang sigla. Isang bagay na hindi na ibigay ng perang ipinapadala ninyo o ng pekeng pag-aalaga ng asawa ninyo." Ang bawat salita ni Aling Lourdes ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Christine. Ang katotohanan na matagal nang nakatago ay lumabas na. Ang mga kasinungalingan ay gumuho. Si Ricardo ay parang isang bulkan na sasabog. Naglakad siya patungo sa isang side table kung saan nakapatong ang isang naka-frame na litrato, ang litrato nila ni Carmen noong kanilang kasal. Kinuha niya ito at tinitigan. "Ipinangako ko sa kanya," sabi ni Ricardo. Ang boses ay basag. "Naaalagaan ko ang anak namin, na hindi ko siya pababayaan." Tumingin siya kay Christine, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkasuklam. "At ipinagkatiwala ko sa iyo ang dalawang pinakamahalagang bagay sa buhay ko, ang alaala niya at ang kinabukasan ng anak namin. At anong ginawa mo? Dinungisan mo. Sinira mo. Ginawa mong isang malaking kasinungalingan ang lahat." Sa isang biglaang pagsabog ng galit, inihagis ni Ricardo ang picture frame sa sahig. Ang salamin ay nabasag at kumalat sa marmol, parang mga luhang kristal. Ang perpektong ngiti ni Carmen ay nasira. "Ricardo!" Tili ni Christine. "Huwag mong banggitin ang pangalan ko," sigaw ni Ricardo. Dinampot niya ang Hermes bag ni Christine na nakapatong sa sofa. Ang bag na nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000 piso. Ang simbolo ng lahat ng gusto nito. "Gusto mo nito, di ba?" Sabi niya, iwinawasiwas ang bag sa harap nito. "Ito ang dahilan kung bakit ka nagpakasal sa akin. Ang pera, ang pangalan, ang luho." Inihagis niya ang bag sa paanan ni Christine. "Kunin mo yan. Kunin mo lahat ng design bags mo, mga alahas mo, mga damit mo. At ngayon din." Humarap siya sa pinto at itinuro ito. "Umalis ka sa pamamahay ko." Ang sigaw ay yumanig sa buong mansyon. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin." Umiiyak na, sabi ni Christine. "Tapos na ako sa'yo." Malamig na sabi ni Ricardo. "Wala kang kwentang asawa at mas lalo kang walang kwentang ina. You are nothing but a beautiful empty shell." Lumapit siya at hinawakan ito sa braso. "Get out!" Bago pa kita makaladkad palabas. Walang nagawa si Christine. Talunan. Wasak. Dinampot niya ang kanyang bag mula sa sahig at sa huling pagkakataon tiningnan si Ana. Ang kanyang mga mata
ay puno ng purong pagkamuhi. Pagkatapos tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto, palabas ng Villa Sandoval at palabas ng buhay nila, habang ang mga piraso ng basag na salamin ay lumalangit-ngit sa ilalim ng kanyang mga takong. Nang magsara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot. Si Ricardo ay nakatayo sa gitna ng sala, humihingal, parang isang mandirigma, pagkatapos ng isang madugong laban. Dahan-dahan siyang umupo sa sofa, ipinatong ang kanyang mga siko sa kanyang tuhod at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang malapad na balikat ay nagsimulang manginig. Naiwan si Ana at Aling Lourdes hindi alam ang gagawin. Ang makapangyarihang si Ricardo Sandoval sa unang pagkakataon ay nagpakita ng kanyang kahinaan. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula. Tumingin siya kay Ana na nakatayo pa rin sa may hagdan. Takot at awa ang naghahalo sa kanyang dibdib. "Huwag kang umalis." Sabi ni Ricardo, ang boses ay pagod at halos pabulong. "Kailangan ka namin." 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa Villa Sandoval ay nagbago. Ang dating malamig at formal na mansyon ay unti-unting napuno ng init at tunog na matagal nang nawala ang tunog ng isang tunay na tahanan. Ang pag-alis ni Christine ay mabilis at tahimik, isang usapan sa pagitan ng mga abogado na nagtapos sa isang malaking settlement at isang ironclad non-disclosure agreement. Para sa alta sosyedad, isa lang itong kwento ng isa na namang bigong kasal. Ngunit para sa mga naiwan sa mansyon, ito ay isang paglaya. Isang maaraw na linggo ng umaga. Ang halakhak ni Bea ay umaaling-aungaw sa malawak na hardin. Hinahabulin niya ang isang paru-paro, habang si Ricardo na nakasuot ng simpleng polo shirt at shorts, isang bihirang tanawin, ay nagdidilig ng mga rosas na paborito ni Carmen. Sa isang bench sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Ana nagbabasa ng libro, habang pasulyap-sulyap sa mag-ama, isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. "Papatingnan mo, ang laki po." Sigaw ni Bea, itinuturo ang isang dilaw na paru-paro. "Ingat, baka matapakan mo ang mga bulaklak ni Mama." Nakangiting paalala ni Ricardo. Bumalik na ang sigla sa kanyang mga mata at ang mga gatla ng stress sa kanyang noo ay tila nabawasan. Mas madalas na siyang umuuwi ng maaga at ang kanyang cellphone ay madalas nang nakapatay kapag kasama niya ang anak. Si Ana ay hindi na lamang isang katulong. Siya na ang opisyal na tagapag-alaga at personal na coach ni Bea. Ang sahod niya ay itinaas ni Ricardo sa antas ng isang profesional at binigyan siya ng mas magandang silid sa loob mismo ng mansyon. Ngunit higit sa material na bagay, ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagtrato sa kanya. Siya ay naging isang mahalagang bahagi ng pamilya. Kapag nag-uusap sila ni Ricardo, hindi na ito utos ng amo sa utusan, kundi isang palitan ng opinyon sa pagitan ng dalawang taong may iisang layunin, ang kaligayahan ni Bea. "Ana," tawag ni Ricardo, lumalapit sa bench. "Pinag-iisipan ko, maybe we should enroll Bea in a formal club para magkaroon siya ng ibang mga kalaro at makita ng ibang coaches." Isinara ni Ana ang kanyang libro. "Magandang ideya po yan, senyor. Pero sa tingin ko po, hindi pa siya handa sa pressure ng isang kompetisyon. Sa ngayon po, ang mahalaga ay ma-enjoy niya muna ang pag-skate. Nagawin niya ito para sa sarili niya at hindi para sa ibang tao." Tinitigan siya ni Ricardo. Ang dating Ricardo ay magagalit sa ganitong pagsagot. Ngunit ang bagong Ricardo ay tumango. "You're right. Tama ka. Masyado yata akong nagmamadali." Umupo siya sa tabi ni Ana, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. "Pasensya na. Minsan nakakalimutan ko pa rin." "Okay lang po. Pareho lang naman po nating gusto kung ano ang makakabuti sa kanya," sagot ni Ana. Nagkaroon ng isang komportableng katahimikan sa pagitan nila. Pinanood nila si Bea, na ngayon ay nakikipaglaro na kay Bantay, ang golden retriever ng pamilya.
Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang nagbabago. Nagsimula ito sa paggalang na naging tiwala. At ngayon, may isang bagay na mas malalim na nagsisimulang mamuo. Isang pag-aalala at paghanga sa isa't isa na pareho nilang hindi pinapansin ngunit nararamdaman. Isang gabi, habang tinutulungan ni Ana si Bea sa kanyang aralin, pumasok si Ricardo sa silid. May dala siyang isang malaking flat screen TV at isang player. "Ano yan, Papa?" tanong ni Bea. "Isang bagay para sa ating super skater," sagot ni Ricardo. Isinalang niya ang isang video. Ito ay recording ng mga luma at sikat na Olympic figure skaters. "Para mapanood natin ang mga idol mo," sabi ni Ricardo kay Bea. "At para makakuha ng ideya ang coach mo para sa bago mong routine." Kumindat siya kay Ana, namula si Ana. Umupo silang tatlo sa sahig ng silid ni Bea, kumakain ng popcorn na inihanda ni Aling Lourdes. Habang nanonood, manghang-mangha si Bea. "Wow, ang galing niya," sabi ng bata, itinuturo ang isang skater sa TV. "Kaya mo rin yan balang araw," sabi ni Ricardo. "Kaya niya yan," pagtatama ni Ana. "Kung gugustuhin niya." Nagkatinginan sila ni Ricardo sa ibabaw ng ulo ni Bea. Isang nangiti ang naglaro sa mga labi ng lalaki. Habang nanonood sila ng isang partikular na komplikadong lift, hindi sinasadyang nagkadikit ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng bowl ng popcorn. Isang kuryente ang tila dumaloy sa pagitan nila. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay, parehong nag-iwas ng tingin. Si Ricardo ay biglang umubo habang si Ana naman ay nagkunwaring inaayos ang kanyang buhok. Si Bea sa kanyang kawalang muwang ay walang napansin. Ngunit ang sandaling iyon ay nag-iwan ng isang bakas, isang init, isang kaba, isang tanong na pareho nilang hindi pa handang sagutin. Kinabukasan habang nag-iimpake sila para sa isang maliit na club competition na napagkasunduan nilang salihan, isang for fun event lang, inabutan ni Ricardo si Ana ng isang kahon. "Ano po ito?" tanong ni Ana. "Buksan mo." Binuksan niya ito. Sa loob ay isang bagong-bago at napakagandang pares ng professional grade ice skates. Puting-puti, kumikinang at amoy na amoy pa ang balat. "Senyor, hindi ko po matatanggap to. Masyadong mahal." "Hindi yan para sa katulong ko," sabi ni Ricardo, ang mga mata ay seryoso at malumanay. "Para yan sa coach ng anak ko. Ang pinakamagaling na coach na kilala ko." Naramdaman ni Ana ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tinitigan niya ang mga sapatos, pagkatapos ay tumingin siya kay Ricardo. "Salamat po," halos pabulong niyang sabi. Walang anuman sagot ni Ricardo. May gusto pa siyang sabihin. Nakikita ito ni Ana sa kanyang mga mata, ngunit sa huling ngumiti lang ito. "Sige na, baka malate pa tayo sa unang kompetisyon ng ating kampeon." Sa pag-alis nila, habang nasa sasakyan nakatingin si Ana, sa labas ng bintana, hawak ang kahon ng bagong sapatos. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang una siyang pumasok sa gate ng Villa Sandoval. Dala-dala ang isang lumang bag at isang sirang pangarap. Ngayon papunta siya sa isang rink, hindi na bilang isang takot na katulong, kundi bilang isang proud na coach, may hawak na isang bagong pag-asa at kasama ang isang pamilyang hindi niya inaasahang mabubuo. Ang bagong simula ay tunay na nagsimula na. Ang skating rink sa Alabang ay pareho pa rin malamig, maingay at amoy yelo. Ngunit para kina Ana, Ricardo at Bea, ang pakiramdam ay ibang-iba na. Wala na ang bigat ng isang grand charity gala. Wala na ang mapanuring mga mata ng alta sosyedad. Ang naririto ngayon ay mga magulang na may hawak na mga kamera, mga batang sabik na maglaro, at ang diwa ng masayang kompetisyon. Sa maliit na locker room, tinutulungan ni Ana si Bea na isuot ang kanyang bagong costume, isang simpleng asul na damit na pinalamutian ng maliliit na silver na bituin. Ito ay pinili ni Bea mismo. "Kinakabahan ka ba?" Malumanay na tanong ni Ana habang inaayos ang buhok ng bata.
Umiling si Bea, isang malaking ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi po. Excited po ako. Tumingin siya sa salamin at nakita ang refleksyon ni Ana sa likod niya. Salamat po, Ate Ana. Para saan? Para po sa lahat. Niyakap ni Ana ang bata mula sa likuran. Walang anuman aking munting bituin. Lumabas sila ng locker room at naabutan si Ricardo na hindi mapakali sa paglalakad. Nang makita sila, agad itong lumapit. May hawak siyang isang maliit na stuffed toy na hugis oso na may suot na ice skates. Para sa'yo, sabi niya kay Bea. Good luck, Charm. Salamat, Papa. Masayang sagot ng bata sabay yakap sa ama. Umupo si Ricardo at Ana sa bleachers kasama ng ibang mga magulang. Hindi ito ang VIP section na kinasanayan ni Ricardo, kundi isang simpleng upuang plastic. Ngunit sa itsura niya, mas komportable pa siya rito. I think I'm more nervous than she is. Pag-amin ni Ricardo habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo kahit na malamig ang lugar. Ngumiti si Ana. Ganyan po talaga ang mga magulang. Napatingin si Ricardo sa kanya. Hindi ako ang magulang niya ngayon. Tayo. Ang simpleng salitang tayo ay nagdulot ng kakaibang init sa dibdib ni Ana. Hindi na siya sumagot, ngumiti lang siya at ibinalik ang tingin sa yelo. Ilang sandali pa tinawag na ang pangalan ni Bea. Next on the ice from the Blue Stars Skating Club, Bea Sandoval. Tumayo si Bea sa gilid ng rink. Bago siya pumasok, lumingon siya sa kanila. Itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay, habang si Ana naman ay nagmouth ng enjoy lang. Huminga ng malalim si Bea. Pumasok siya sa yelo, hindi na tulad ng isang marupok na manika, kundi tulad ng isang batang alam ang kanyang ginagawa. Nagsimula ang kanyang musika, isang masiglang pop song na siya rin ang pumili. Mula sa unang nota, kitang-kita ang pagkakaiba. Ang kanyang mga galaw ay puno ng saya. Ang kanyang mga ngiti ay hindi pilit. Bawat pag-glide, bawat pag-ikot ay ginagawa niya hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Ang mga tao sa paligid ay napapangiti habang pinapanood siya. Nagawa niya ang kanyang routine ng halos perpekto. May isang pagkakataon na muntik siyang matumba sa isang spin, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang balanse. Hindi siya nagpanik. Ngumiti lang siya at nagpatuloy. Sa huling bahagi ng kanyang programa, ginawa niya ang kanyang pinakamahirap na elemento, isang maliit na axel jump. Umikot siya sa ere at sa kanyang paglapag. Medyo naging magaspang ito. Ngunit nakatayo siya. Hindi siya bumagsak. Nang matapos ang musika, nagpose siya sa gitna humihingal, ngunit ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Ang pinakamalakas na palakpak ay nagmula sa bleachers. Si Ricardo ay nakatayo sumisigaw ng bravo, bravo, habang si Ana naman ay pumapalakpak habang may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng lungkot o takot, kundi luha ng purong saya at pagmamalaki. Paglabas ni Bea sa yelo, agad siyang sinalubong ng mahigpit na yakap mula sa kanyang ama. Ang galing-galing mo, anak. I am so proud of you, sabi ni Ricardo habang paulit-ulit na hinahalikan ang tuktok ng ulo nito. Nakita niyo po, hindi po ako natumba. Masayang sabi ni Bea. Nakita namin. Sagot ni Ana, lumuluhod para magpantay sila. Ikaw ang pinakamagaling sa lahat. Niyakap din siya ni Bea. Salamat po sa pagtitiwala sa akin, Ate Ana. Nang mag-announce ng mga nanalo, tinawag ang pangalan ni Bea para sa second place. Isang batang mas matanda sa kanya ng 1 taon ang nanalo ng ginto. Umakyat si Bea sa podium at isinabit sa kanyang leeg ang isang silver na medalya. Iwinagayway niya ito sa kanila. Ang mukha ay puno ng kagalakan. Walang bakas ng pagkadismaya. Para sa kanya ang silver ay kasing halaga ng ginto. Habang kinukunan nila ng litrato si Bea, hindi nakatingin si Ricardo sa medalya. Nakatingin siya sa maningning na mga mata ng kanyang anak. Ito ang premyo. Ito ang tunay na ginto. Ang makita ang kanyang anak na buo, masaya at malaya. Pagkatapos ng awarding, habang naglalakad sila, palabas isang pamilyar na lalaki
Ang lumapit sa kanila, si Coach Franco. Senyor Sandoval, bati nito may kasamang ngiti. Binabati ko kayo. Napakahusay ng inyong anak. Coach Franco, gulat na sabi ni Ricardo. Salamat. Ang galing din ng alaga ninyo. Siya ang nanalo ng ginto. Di ba? O na, sagot ng coach. Tumingin ito kay Bea. Nakikita ko hindi na sayang ang kanyang talento. Mabuti at ipinagpatuloy ninyo. Tumingin ito kay Ana. At nahanap ninyo siya ng isang napakagaling na tagapagturo. Maraming salamat po. Nahihiyang sabi ni Ana. Senyor Franco, sabi ni Ricardo puno ng sinseridad. Patawarin mo sana ako sa nangyari noon. It was a misunderstanding, a terrible mistake on my part. Ngumiti lang ang matandang coach at tinapik siya sa balikat. Ang mahalaga ay masaya ang bata. Iyan lang ang importante sa lahat. Nagpaalam ito at umalis. Hinarap ni Ricardo si Ana. Tama siya. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Tayong lahat po. Pagtatama ni Ana. Sa kanilang paglalakad, palabas ng mall, nag-aakbayan ang mag-ama habang si Ana ay nasa kabilang tabi. So anong premyo ng ating silver medalist? Tanong ni Ricardo kay Bea. Gusto ko po ng triple-decker na ice cream. At gusto ko pong umuwi na tayo para magbasa ng libro. Dagdag ng bata na medyo inaantok na. Tayong tatlo po. Bilang isang pamilya. Ang salitang pamilya ay tumago sa puso ni na Ricardo at Ana. Nagkatinginan sila isang tingin na puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Sa parking lot habang isinasakay ni Ricardo si Bea sa kotse, lumapit siya kay Ana. Ana, sabi niya ang boses ay seryoso. Salamat. Para po saan? Para sa lahat. Sagot ni Ricardo. Salamat sa pagbalik ng anak ko sa akin. At salamat sa pagbalik sa akin. Dahan-dahan marahan kinuha niya ang kamay ni Ana. Hindi ito isang aksidenteng pagdampi tulad ng dati. Ito ay isang sadya at malinaw na kilos. Ang kanyang malalaki at magagaspang na palad ay bumalot sa maliliit na kamay ni Ana. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta mula dito. Pag-amin niya. Pero isa lang ang alam ko. Ayoko nang maglakad mag-isa. Gusto kong kasama kayo. Tumingin si Ana sa kanilang magkahawak na mga kamay pagkatapos ay sa mga mata ni Ricardo. Nakita niya roon hindi na ang isang malupit na amo, kundi isang lalaking natutong magmahal muli. Isang ama, isang kaibigan. At marahil, sa hinaharap higit pa. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Ngumiti siya. Hindi ka na po mag-iisa. Sumakay sila sa kotse. Habang umaandar ito palayo sa ring palayo sa nakaraan at patungo sa isang bagong umaga, nakasandal ang ulo ni Bea sa balikat ni Ricardo. Habang ang kamay naman ni Ricardo ay mahigpit pa ring hawak ang kamay ni Ana. Sa labas ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng ginintuang kulay sa kalangitan. Hindi nila napanalunan ang gintong medalya sa araw na yon. Ngunit sa loob ng sasakyang yon, hawak nila ang isang bagay na mas mahalaga, isang pamilyang binuo. Hindi ng dugo, kundi ng pag-aalaga. Isang pag-ibig na isinilang hindi sa karangyaan, kundi sa yelo ng pagsubok. At isang pangako ng kinabukasan na kasing ningning ng tunay na ginto.